Mama, bakit po ako magbibihis ng maganda? Saan po tayo pupunta? Sunod-sunod ang tanong ng munting bata na si Morissette sa kanyang ina na si Ninita. Hindi naman siya madalas bihisan ng ganoon. Madalas nga ay hinahayaan lang siya nitong maglaro na sira-sira ang damit. Tulo ang sipon, may panis na laway pa at magulo ang buhok sa kahabaan ng magulong iskinita. Wala nga itong pakialam kung matulog agad siya pagkatapos ng maghapong paglalaro. Pero ibang araw na yon, bago ang damit na suot ni Morissette, pati ang mga sapatos na binili sa palengke. Kanina niya pa tinatanong ang kanyang ina kung saan sila pupunta, subalit hindi naman ito sumasagot. Ngunit sa batang isip niya, para sa kanya ay lalabas sila. Ganoon ang mga nakikita niyang mga ibang bata kapag bihis na bihis. Nilalabas ang mga ito ng mga magulang para pakainin ng masarap na pagkain sa labas. O di kaya, magsamba kasama ng pamilya. Napangiti siya. Mukhang iyon nga ang gagawin ng kanyang ina sa kanya. "Halika na, Morissette," sabi ni Ninita sa kanya. Excited siyang humawak sa kamay ng kanyang ina. "Saan po tayo pupunta? Kakain po ba tayo sa labas?" Sumakay lang sila ng jeep. Ilang sandali pa, nakarating na sila sa isang hotel. Hindi niya maintindihan kung bakit sila nandoon ng kanyang ina. Pero manghang-mangha siya sa ganda ng mga nakikita niya. Ilang sandali pa, kumatok na ito sa isang pinto. Napatingin si Morissette sa pagbukas noon. Puno ng kainosentihang tiningnan niya ang matandang lalaking nakasuot lang ng bathrobe sa katawan. Namumula ang mga mata nito at lubog ang mga pisngi. Nang magtagpo ang paningin nila ay makahulugan itong umiti. "Yan na ba siya?" tanong nito sa kanyang inang si Ninita. "Sariwang sariwa." Tumango naman ito. "Gaya ng napag-usapan, tumapad ka na sa usapan, kailangan ko ng pera." Ngumisi ang matandang lalaki at nag-abot ng isang envelope sa kanyang ina. Hindi matanggal ang tingin niya sa kanyang ina nang iabot siya nito sa matandang lalaki. "Nay, bakit niyo po ako ibibigay sa kanya?" Nag-aalalang tanong ni Morissette. Ang matandang lalaki naman ang sumagot. "Dahil akin ka na. Dito ka na. Halika. Pumasok ka. May pagkain ka sa loob." Tumingin sa kanya si Ninita. "Sige na, pumasok na kayo. Sumama ka na." "Nay!" Nangilid ang mga luha niya. Tumingin ang nanay niya sa matanda. Tumulo ang mga luha ni Morissette nang tuluyan siyang bitiwan ng kanyang ina. Hinila naman siya ng matanda sa loob ng kwarto. "Nasaan po si nanay? Bakit po ako nandito?" Umiiyak na tanong niya. Ngumisi ang matanda at hinalikan ng pisngi niya. "Iniwan ka na ng nanay mo. Huwag kang mag-alala. Aalagaan naman kita. Hubarin na natin yung damit mo. Mainit sa labas. Siguradong pinagpapawisan ka na, baby." "Nanay!" Pilit siyang lumayo sa matanda. Nasa mga mata nito ang pagnanasa. Labis ang takot niya. Hindi malinaw para sa murang edad niya ang mga nangyayari. Natigil lang ito sa paglapit sa kanya nang may kumatok sa pinto. Lumapit ito at may room service na dumating. Ginamit ni Morissette ang pagkakataong iyon. Mabilis siyang tumakbo palabas. "Morissette!" sigaw ng matandang lalaki. Dire-diretso siyang tumakbo. Nadapa siya pero wala na siyang pakialam. Kailangan niyang makaalis at hanapin ang nanay niya. "Nanay! Nasaan ka na po?" Malakas niyang sigaw habang umiiyak. Paglabas niya ng hotel, kahit maraming sasakyan sa kalsada, hinanap niya ang kanyang inang si Ninita. Muntik na siyang mabundol ng kotse pero may humila sa kanya. "Ano ba? Ba't ka nandito? Di ba binigay na kita doon?" Sigaw ng nanay niya sa kanya. Wala siyang pakialam kahit pagalitan pa siya nito. Mahigpit siyang yumakap dito. Ayaw niya nang maiwan ulit. "Nanay, huwag niyo po akong iwan. Huwag po doon. Umuwi na po tayo." Humahagulgol niyang sabi dito. Nakita niyang tumulo na rin ang luha ng kanyang nanay na si Ninita. Kahit habol ang hininga, kahit papaano ay napanatag naman siya. Kapag hinahawakan ng nanay niya ang kamay niya, pakiramdam niya ay ligtas siya at mahal na mahal siya nito. Natigil lang sila sa pag-iyak nang pumasok sila sa Jollibee. Tumingin siya sa kanyang ina.
Nawala ng lahat ng pangamba niya at tanging kagalakan na lamang ang kanyang nararamdaman. "Kakain po tayo, nanay?" Tanong niya rito. Seryoso lang ang mukha nito. "Anong gusto mo?" Tinuro niya agad ang mga gusto niya. Nang araw na yon, sobrang saya niya. Iyon ang unang beses na kumain siya sa labas at nakatikim ng ganun kasarap na pagkain. May laruan pa siya dahil sa binili nilang pagkain. Hawak ang laruang iyon, dinala si Morissette ng kanyang inang si Ninita sa simbahan. Napapangiti siya kapag nakikita ang mga taong naglalabas-masok sa simbahan. Ilang sandali pa, binili na siya ng nanay niyang doon muna. Tumango naman agad siya. Gayunpaman, sumapit na ang gabi. Umulan ng malakas at wala ng tao. Hindi pa rin bumabalik si Ninita. "Nanay!" Humahagulgol niyang sigaw. Hindi umaalis sa lugar kung saan siya iniwan ng kanyang ina. Napasigaw si Morissette nang bumangon siya. Hingal na hingal siya at tumutulo ang pawis kahit malakas naman ang aircon. Biglang tumunog ang alarm clock, kaya pinatay niya agad iyon. Ang lakas nga ng tibok ng puso niya dahil sa kaba. Hinawi niya ang buhok niya at tumayo na sa kama. Palagi niya na lang napapanaginipan ang kanyang nakaraan. Kung tutuusin, wala na siyang masyadong matandaan, ni hindi niya alam kung may masaya ba talaga siyang naaalala noong kabataan niya. Pagkatapos siyang abandonahin ng nanay niya sa labas ng simbahan, nawala na raw siya ng malay. Ang mga taong umampun sa kanya ang nakakita sa kanya noong araw na iyon. "Mahal, ayos ka lang?" Tanong sa kanya ni Ronan, ang asawa niya. "Napanaginipan mo na naman ba?" Malungkot siyang tumango. "Palagi na lang. Pero ang nakaka-frustrate lang, yun ang naaalala ko. Yung masasamang alaala lang yung lagi kong natatandaan na nagsisilbi lamang na bangungot para sa akin." "Kung hindi mo na kaya, pwede namang kalimutan mo na lang yun. Kung gusto mo, sasamahan kita sa psychologist para mapanatag ng isip mo," sabi pa nito. Huminga siya ng malalim. "Thank you. Pero kahit ilang beses yata akong dumaan sa therapy, parang may kulang pa rin. Ilang taon ko nang nararamdaman to. Gusto ko siyang hanapin. Marami akong tanong sa mga magulang kong inabandon na lang ako." Niyakap siya ni Ronan mula sa likuran. "Sigurado ka ba? Ikaw na rin ang nagsabi. Inabandon na ka ng nanay mo. At nakwento mo na rin, di ba? Binenta ka niya sa matandang lalaki. Kung makikita mo siya, papaano kapag may ginawa siyang masama sa'yo?" Umiling si Morissette. "Sa tingin ko, hindi naman sobrang sama ng tunay kong ina. Tumakas ako at nakita niya ako pero hindi niya ako binalik doon. Nakonsensya rin siya sa ginawa niya. Mas nanaig pa rin ang pagiging ina sa kanya. Pero pinili niya pa rin na iwan ka," sambit ni Ronan. "Kung hindi ka nakita ni na mama at papa, baka kung ano nang nangyaring masama sa'yo." Napabuntong hininga na lang siya. Malaki ang utang na loob at pasasalamat niya sa mga taong kumupkup sa kanya. Dahil sa mga ito, nakatapos siya sa pag-aaral at nagkaroon ng magandang buhay. May negosyo na siyang coffee shop pagkatapos magtrabaho bilang accountant ng ilang taon. Nakilala niya rin ang asawa niyang si Ronan na producer ng mga palabas sa isang TV network. Maganda ng buhay ni Morissette pero hindi naman maaalis sa kanyang balikan ang nakaraan niya. Parang may kulang sa kanya. Tila hindi niya lubusang kilala ang kanyang sarili. Hinalikan ni Ronan ang balikat niya. "Saka ang mga kumupkup sa'yo, paano kung sumama ang loob nila at malaman nilang hinahanap mo ang totoo mong mga magulang? Baka magtampo lang ang mga yon." Sumagi na rin sa isip niya yon. Kaya sa asawa niya lang nasasabi ang tungkol sa mga bangungot niya. Baka magtampo ang mga taong kumupkup at tunay na nag-aruga sa kanya. Kapag nalaman ng mga itong hinahanap niya ang tunay niyang mga magulang, gayunpaman, hindi niya talaga kaya. Gustong gusto niya talagang hanapin ang mga ito, pero hindi niya naman alam kung saan magsisimula. Kaya ginawa niya na lang ang alam niyang pinakamabuting gawin. Iyon ay ang sabihin sa adoptive parents niya ang mga bagay na bumabagabag sa kanya. "Ano? Gusto mong hanapin ang mga magulang mo, Morissette?" Tanong ng kanyang mama. "Bakit naman, anak? Ayaw mo na ba sa amin ng papa mo?" "Ma, hindi po." Agad niyang sagot.
Hindi naman po porke hahanapin ko ang mga magulang ko ay ayaw ko na po sa inyo. All these years, kayo po ang mga tumayong magulang ko para ninyo po akong tinuring na tunay na anak. Matamang tumingin sa kanyang papa. Bakit mo sila hahanapin? Inabandona ka na nga nila, di ba? Pinabayaan ka na. Nang makita ka namin, sinubukan naming hanapin ang mga magulang mo. Pero walang nag-claim sa'yo. Hanggang sa napagdesisyon na naming ampunin ka sa legal na paraan. Alam niya naman ang buong kwentong iyon. Hindi naman din kasi lihim sa kanya ang pagiging ampun niya. Nagpapasalamat pa nga siyang ginawa siyang kupkupin ng mga ito. Dahil sa mga ito, naramdaman niyang pakiramdam ng may nagmamahal, seguridad at umunlad ang emosyonal na aspeto. Ang mga ito ang nagturo sa kanya at nagpalaki. Hindi niya makakalimutan iyon dahil ang mga ito ang dahilan kung ano siya ngayon. Bumuntong hininga si Morissette. Hindi ko naman po kayo iiwan. Gusto ko lang po talaga silang makilala. Parang kulang po ang pagkatao ko eh. Gusto ko lang naman pong tanungin sila kung bakit nagawa nila akong iwan ng ganoon. Ni minsan anak, hindi namin pinaramdam sa'yo na kulang ka. Sabi pa ng mama niya. Napangiti si Morissette. Alam ko naman po yon at nagpapasalamat po ako. Wala pong papalit sa inyo para sa akin. Kayo po ang pamilya ko. Gusto ko lang po talagang malaman kung sino talaga ako at kung saan ako nagmula. Nakahinga siya ng maluwag nang pumayag na rin ang mga magulang niya. Ang poproblemahin niya na lang ay kung saan at papaano siya magsisimula sa paghahanap sa mga ito. Talaga? Pumayag sina mama at papa na hanapin mo ang tunay mong mga magulang? Tanong sa kanya ni Ronan nang makauwi ito. Tumango naman siya. Oo, yun nga lang. Papaano? Hindi ko matandaan kung saan ako nakatira dati. Sa simbahang pinag-iwanan sa akin ng tunay kong ina, alam kong malayo pa yun sa tinitirhan namin noon. Baka may posibilidad din na hindi na siya doon nakatira. Tiningnan siyang mabuti ni Ronan. Nanay mo ang naaalala mo, di ba? Paano naman ang tatay mo? Kahit kaunti ba, may naaalala ka tungkol sa kanya? Mukha siguro, sagot niya rito. Pero hindi na rin malinaw sa akin. Siguro kapag nakita ko siya maaalala ko. Basta ang natatandaan ko lang noon, palaging may bote ng alak sa bahay namin. Tapos isang araw, hindi na umuwi si tatay. Hinawakan nito ang kamay niya. May show sa TV network namin na para sa naghahanap ng mga nawawalang anak at naghahanap ng mga nawawalang magulang. Gusto mo ba doon? Kaya lang, nag-aalala ako sa'yo. Alam ko na gusto mong maging private. Kung papayag ka, malalaman din ng ibang taong may hinahanap ka. May pass sila para makisawsaw sa kwento ng buhay mo. Sandali siyang nag-isip. Tama naman ang asawa niya. Hindi siya ang tipo ng taong gustong ipubliko ang lahat ng tungkol sa nangyayari sa buhay niya. Gayunpaman, para madaling mahanap ang mga magulang niya ay tatanggapin niya na lang din iyon. Talaga? Talaga bang makikita ko ang mga magulang ko kapag ginawa ko yon? Tanong niya kay Ronan. Nagkibit balikat ito. Walang kasiguraduhan, Morissette. Pero mas madaling malaman ang tunay mong magulang na hinahanap mo sila kapag in-announce mo sa TV ang tungkol doon. Tsaka huwag kang mag-alala. May proseso naman yon para malaman mo kung sino ang gustong mag-claim sa iyong anak nga nila. May DNA test din at tsaka sagot ng production. Tumango si Morissette. Sige, pumapayag na ako. Napakahirap para sa kanya noong bata pa siya ang pakiramdam na nawawala at walang mga magulang. Kaya hindi talaga niya kayang talikuran ang mga taong nagbigay sa kanya ng pagmamahal, patnubay at katatagan sa mahirap na panahong iyon. Gayunpaman, gusto niyang maging buo. Ayaw niyang manatili lang sa dilim. Pakiramdam niya, matatahimik lang siya mula sa mga masasamang alaala at bangungot kapag binalikan niyang nakaraan niya. Hinalikan ni Ronan ang kanyang noo. Napapikit siya. Hangad niya lang na sana ay tama ang desisyon na gagawin niya. Nagsimula na nga sila sa paghahanap. Nagkaroon ng briefing kung papaano ang magiging proseso. Dumaan ang kaba sa dibdib niya. Makikita siya sa national TV kaya medyo kinakabahan si Morissette. Ready ka na ba, mahal? Tanong ng kanyang asawa. Pinilit niyang ngumiti. Kinakabahan ako. Hinaplos nito ang likod niya.
Huwag kang mag-alala, nandito lang ako. Manunood ako. Tatabi ako sa cameraman. Kapag kinakabahan ka, tingnan mo lang ako ha. Huminga siya ng malalim. Malaking tulong sa kanyang suporta ng kanyang asawa. Mabuti na lang at matyaga ito sa kanya. Ilang sandali pa, nagsimula ng interview. Ayaw niyang malaman ng ibang nakaraan niya. Gayunpaman, hindi naman yun pwede sa show. Kailangan niyang maging bukas na libro sa mga tao para mahanap ang mga magulang niyang umabandona sa kanya. So, sabi mo, iniwan ka ng nanay mo sa harap ng simbahan. Wala ka bang naaalala kahit ano tungkol sa kanya? Tanong ng interviewer. Umiling si Morissette. Wala po talaga akong maalala, pero sa mukha, kung makikita ko siya, baka sakaling mamukhaan ko. Isa pa, wala po akong maalala tungkol sa kabataan ko. May kaunting alaala pero malabo na. Tumingin ang babae sa hawak nitong papel. Maaari mo bang sabihin sa amin kung anong mga alaala yon? Para mas madali nating malaman ang identities ng mga magulang mo. Kinagat niyang pang ibabang labi. Tiningnan niya si Ronan. Tanging ang asawa niyang nakakaalam ng nakaraan niya. Ni ang adoptive parents niya hindi alam ang tungkol doon. Ang alam lang ng mga ito, iniwan siya ng nanay niya sa simbahan. Bumuga siya ng malalim na hininga. Ang natatandaan ko lang po noon, binibihisan niya ako ng maganda. Tapos, binenta niya po ako sa isang matandang lalaki. Bakas ang gulat sa mga taong nandoon. Napatingin siyang muli sa asawa niya. Tumango lang ito, para bang sinasabing magpatuloy siya at kahit anong mangyari, hindi siya iiwan nito. That's illegal, usal ng interviewer. So, bakit mo pa siya hinahanap? Para ipakulong? Umiling agad si Morissette. Hindi po, hindi naman na din po natuloy dahil nakatakas ako at hindi na ako binalik ng nanay ko doon. Hinahanap ko po siya hindi para idemanda. Gusto ko lang talaga siyang makita, pati na rin ang tatay ko. Gusto ko lang pong malaman kung ano pong kalagayan nila pagkatapos ng maraming taon. Pagkatapos ng interview, nakahinga siya ng maluwag. Inaya siya ng asawa niyang kumain sa labas para kahit papaano gumaan ang kanyang pakiramdam. Hindi rin naman kasi madali para sa kanyang i-share sa lahat ang tungkol sa pagkatao niya. Kailan natin malalamang nahanap na nilang mga magulang ko? Tanong niya kay Ronan. Tumingin sa kanyang asawa niya. Huwag kang mag-alala. Lagi akong mag-a-update sa show. Saka tatawag naman agad sila kapag may nag-inquire. Siguradong mayroon yan at lalo nagbibigay ka naman ng clues. Bukas na yun ipapalabas kaya may mga mag-i-inquire na din. Tipid siyang napangiti. Sapat na sa kanya yon, kahit alam niyang may kasalanan sa kanya ang mga magulang niya, nasasabik pa rin siyang makita ang mga ito. Kahit pagbali-balik ta rin man niyang mundo, ang mga ito pa rin ang tunay niyang mga magulang. Alam kong nasasabi kang makita sila pero hindi natin alam kung anong naghihintay kapag natagpuan mo na sila. Lumipas ng panahon at marami na rin ang nagbago. Alam kong mahirap. Pero sana, ihanda mo ang sarili mo sa mga posibilidad, mahal. Hindi ko gustong masaktan ka. Nag-aalalang sabi ni Ronan sa kanya. Tumango si Morissette. Alam ko naman yon, pero makita ko man sila o hindi, masasaktan pa rin ako. Hindi ko maiiwasan yon. Itong bigat na nararamdaman ko mula bata pa lang daladala ko na. Kaya gusto ko nang hanapin sila para magkaroon ng closure at matapos ng lahat ng bumabagabag sa akin. Hinalikan siya ni Ronan sa noo. Gumuhit ang ngiti sa mga labi niya. Kapag ginagawa yun ng asawa niya, napapanatag siya palagi. Pakiramdam niya palagi nitong sinusuportahan at binibigay ang buong tiwala nito sa bawat ginagawa niya. Kinabukasan, kauuwi niya palang galing sa coffee shop nang makita niyang nasa loob ng bahay nilang mag-asawa ang adoptive parents niya. Sinabi sa kanya ng kasambahay nilang kanina pa naghihintay ang mga ito sa pag-uwi niya. Sinalubong niya ang mga ito ng ngiti. Mama, Papa, ano pong ginagawa niyo rito? Napabisita po kayo. Anak! Nangingilid ang mga luha ng mama niyang niyakap siya. Bakit hindi mo sinabi sa amin ng papa mo? Ang alin po? Kunot noong tanong niya rito. Napatingin siya sa papa niya. Bakas ang sakit sa mga mata nito. Para bang may dinaramdam itong mabigat sa dibdib.
Papa, tawag niya sa lalaki. Nanginginig ang mga kamay ng mama niyang hinaplos ang mukha niya. Bakit hindi mo sinabi sa amin? Bakit hindi mo sinabing may naaalala ka kahit kaunti sa kabataan mo? Anong ginawa sa'yo ng nanay mo? Talaga bang binenta ka niya sa matandang lalaki para ano, Morissette? Nahihirapan siyang tumango. Sorry po. Ayoko po kayong mag-alala pero laman po yun ng mga masasamang alaala at panaginip ko. Kaya gusto ko na pong matapos na. Kaya matindi rin po ang kagustuhan kong makita ulit ang mga magulang ko. Mariing umiling ang kanyang ama. Hindi mo na dapat hanapin pang mga walang kwentang yun. Paano nila nagawa sa'yo yun? Ilang taon ka pa lang nang makita ka namin. 4 na taon ka pa lang noon. Tapos malalaman naming ibinenta ka ng pabaya mong nanay. Anong klaseng ina yun? Huwag mo nang harapin yun. Hindi inang maituturing ang ganun. Kung ang mga hayop nga, hinahanap ang mga anak kapag nawawala. Bakit yung totoo mong ina hindi nagawa? Nagawa ka pang ipagkanulo sa karahasan. Napasinghap siya. Hindi naman po natuloy. Nakatakas naman po ako. Yung araw na nakita niyo po ako bago po yun, 1 araw pa lang po ang lumipas na nangyari yun. Opo, binenta po ako ni nanay pero nakatakas naman po ako. Nakita niya po ulit ako pero hindi niya na po ako binalik. Alam ko pong hindi ganoong kasama ang totoo kong ina. Nagsalita ang mama niya. Hindi natuloy? Pero kung ako ang tunay mong ina kahit sobrang hirap ng buhay, hindi ko yung gagawin sa anak ko. Tumulo ang mga luha ni Morissette. Naiintindihan niya kung saan nagmumula ang mga ito. Minahal at inaruga siya ng adoptive parents niya tapos ganun lang pala siyang itinuring ng mga tunay niyang magulang. Gayunpaman, kahit ganoon, gusto niya pa ring makilala ang mga ito. Pagod na siyang magtago sa dilim. Pinalaki siya ng adoptive parents niya bilang mabuting tao. Kaya kahit gumawa ng masama sa kanya ang mga tunay niyang magulang, hindi niya kayang lubusang magalit. Hayaan niyo na lang po ako. Please, matanda na po ako. Nandyan po kayo, nandyan din po ang asawa ko. Kaya ko na rin po ang sarili ko. Saad niya sa mga ito. Ang madalas na tigasin niyang ama, tumulo ang mga luha. Kahit hindi kami magkaroon ng sarili naming anak dahil baog ako. Hiyang-hiya ako sa mama mo. Kaya nang dumating ka sa buhay namin ng asawa ko, sobrang saya namin. Naging isa tayong buong pamilya. Tinuring ka naming nanggaling sa amin. Kahit masakit para sa aming ganyang kasalimuot ang kabataan mo. Nang marinig namin ang sinabi mo sa show, sa lahat ng ginawa namin sa'yo, pakiramdam namin parang may pagkukulang pa rin kami. Paulit-ulit akong humihiling sa Diyos, kahit imposible na sana, tunay ka na lang naming anak, o mas maaga ka sana naming nakita para hindi mo naranasan yun. Hindi na napigilan ni Morissette ang humikbi. Mas lalo niya napatunayang mahal na mahal talaga siya ng mga taong kumupkup sa kanya. Kahit tunay niyang mga magulang, hindi kayang pantayan ang pagmamahal ng mga ito sa kanya. Sa mga hindi niya patunay na kadugo naranasan ang ganoong klase ng pag-ibig. Pinunasan ng mama niyang mga luha niya. Hindi naman namin ipinagdadamot sa iyo ang katotohanan. Naiintindihan naming marami kang tanong sa sarili mo. Kaya lang anak, di talaga namin maiwasang mag-alala, Morissette. Huminga siya ng malalim. Kung nag-aalala po kayong baka may gawin silang masama sa akin, hindi ko naman po hahayaan yon. Gusto ko lang po talagang matapos yung yugto ng buhay ko na to. Ayaw ko na pong palaging tinatanong ang sarili ko kung bakit nagawa nila sa akin yon. Nag-iyakan silang pamilya sa bahay na yon. Sinabihan niya na lang ang mga magulang niyan doon na kumain at magpalipas ng gabi. Pare-pareho silang sensitibo ang damdamin dahil sa mga pag-amin sa isa't isa. Gayunpaman, nang matapos ang usapang yon, hinayaan pa rin siya ng mga itong hanapin ang tunay niyang mga magulang. Gayunpaman, nang matapos ang usapang yon, hinayaan pa rin siya ng mga itong hanapin ang tunay niyang mga magulang. Ang hiling lang ng mga ito, huwag na siyang magtago ng ganoon. Sa kabila ng sakit, nandun pa rin ang kagalakan sa kanyang dibdib. Dahil alam niyang kahit anong mangyari, may matatanggap pa rin siyang suporta at pagmamahal mula sa mga taong kumupkup sa kanya. Kumusta sina mama at papa? Tanong sa kanya ni Ronan nang nakahiga na sila sa kama.
Palaging ganoon ang routine nilang mag-asawa. Kahit pagod sa kanya-kanyang araw, hindi sila matutulog ng hindi nag-uusap. Palagi nilang tinatanong ang isa't isa. Kaya kahit abala sila, pakiramdam niya, wala silang pagkukulang pareho sa relasyon nila. Tipid siyang napangiti. Maayos na naman, umiyak sila kanina, nasasaktan sila. Hindi ko sinabi sa kanila ang mga struggle sa memories ko nung bata pa ako. Bumuntong hininga naman ito. I'm sorry. Sana nandito ako para masuportahan kita sa pagpapaliwanag sa mga magulang mo. Alam kong mahirap para sa iyong sabihin sa kanila to. Sa akin nga, nung bagong kasal tayo, hindi mo rin masabi sa akin kung hindi lang kita palaging nakikitang nananaginip ng masama. Lumawak ang ngiti niya. Okay lang, kaya ko naman. Saka maunawain naman sila. Hanggang kaya nila, iniintindi nila ako. Sabi nila basta huwag na akong maglihim sa kanila, mapapanatag daw sila. Inayos ni Ronan ang buhok niya. Alam kong kapag may story, may kita ang show. Pero asawa kita. Kaya kapag nagbago na ang isip mo at sakaling hindi ka na mapanatag sa mga nangyayari, sabihin mo lang sa akin. Gagawin ko ang lahat kahit ano para sa'yo. Niyakap niya ang kanyang asawa. Kaya rin siguro malakas ang loob niyang harapin ang nakaraan niya ay dahil maraming taong handang sumuporta sa kanya. At kung ano man ang maging resulta ng lahat, nasa tabi niya pa rin ang mga ito. Lumipas ang mga araw, nagkaroon na ng improvement ang paghahanap nila sa nawawalang magulang ni Morissette. Dalawang ina ang umaasang siya ang hinahanap ng mga ito. Gayunpaman, parehong negative ang resulta. Pero para sa kapakanan ng show, tinuloy na lang din para may mailabas sa susunod na episode. Inaasahan niya naman iyon dahil wala siyang naramdamang lukso ng dugo sa mga ito. Magkakaiba rin ang kwento kung papaano nawala ang mga anak ng kausap niya kanina. At siguro nga, sobrang bata niya noon para maalala pa ang mukha ng mga magulang niya. Malungkot siyang umuwi. Hindi pa rin niya nakikita ang mga ito. Wala talaga siyang ideya kung saan makikita ang kanyang mga magulang. Okay ka lang, mahal? Parang ang lalim ng iniisip mo ah. Tanong sa kanya ni Ronan habang sakay ng kotse at tinatahak ang daan pa uwi. Bumuntong hininga si Morissette. Iniisip ko lang kung hinahanap din ba ako ng tunay kong mga magulang. Yung mga nakausap natin kanina, hindi man silang tunay kong ina, ramdam ko sa kanilang sobrang pangungulila nila sa mga anak nilang nawala. Umaasa silang sana ako nang hinahanap nila. Parang sobrang tibay ng pananalig nilang makikita ang mga anak nila kaya naisip ko kung katulad ba sila ng nanay at tatay ko. Hinawakan ni Ronan ang kamay niya. Hindi ko alam ang pwede kong sabihin para lang matahimik ang kalooban mo. Pero sa tingin ko naman, naaalala ka naman nila kahit papaano. Hindi rin naman biro ang magluwal ng isang sanggol. Bukod sa masayang alaala, pinakamatinding paghihirap din ang hindi makakalimutan ng isang tao sa buhay niya. Naghirap sa'yo ang nanay mo, kaya alam kong hindi ka maaaring mawala sa isip niya. Pero ilang taon ba nang mawala ako sa piling niya? Nang maisip niyang ibinenta sa matandang lalaki, nang bigla niya na lang akong iwang umiiyak sa harap ng simbahan. Mas matagal ko pang nakasama ang mga taong kumupkup sa akin kaysa sa kanya. Baka kaya talagang hindi natin siya mahanap. Kasi kinalimutan niya na talagang may anak siyang inabandona. Puno ng lungkot na sabi niya. Humigpit ang hawak ni Ronan sa kanyang kamay. Basta kahit anong mangyari, talikuran ka man nila at hindi kilalanin, nandito ako. Asawa mo ako. Nandyan din sina mama at papa at pamilya mo kami. Hindi ka namin iiwan. Isang mahirap at emosyonal na mapaghamong proseso ang paghahanap ni Morissette sa tunay niyang magulang na iniwan siya noon. Kaya lagi niyang pinapaalala sa sarili niya na alagaan ang kanyang sarili dahil maaari yung magdulot ng iba't ibang damdamin at alaala sa kanya. Kapag nahanap niya ang mga ito, parang nahanap niya na rin ang kanyang sarili. Masasagot ang mga katanungan niya. Kapag nagawa niya yon, mas magpupursige siyang magpatuloy. At hindi na lang palaging lumilingon sa nakaraan na wala namang mabuting dulot sa kanya. Ma'am, nandyan na po yung delivery ng supplies. Imporma sa kanya ng staff sa coffee shop. Tumunghay siya at sumilip sa labas ng coffee shop. Sige, pupuntahan ko. Malapit na siya sa pinto nang may nasagi siyang ginang. Nahulog ang kaping hawak nito. Kinagat niyang pang ibabang labi. Hindi niya naman sinasadyang makaperwisyo ng customer.
Kukunin pa sana ng ginang ang natapong kape, pero pinigilan niya ito. "No ma'am, I'm sorry. Palitan na lang namin ang kape ninyo." "Hindi, aalis na ako." Mahinang sagot nito at nagtakip ng balabal nitong nasa leeg nito kanina. Kumunot ang noo ni Morissette. Pamilyar sa kanyang boses na yon. Hindi niya lang talaga matandaan kung saan niya narinig iyon. "Ha? Wait lang ma'am." Tawag niya pa pero hindi na nagpaawat ang ginang at umalis na din. Mas lalong bumaha ang pagtataka sa kanya. Hindi niya alam kung bakit may damdamin ng panghihinayang sa kanyang dibdib. Muli siyang tumingin sa kaping natapon sa sahig. Tinawag niya ang janitor para linisin iyon. Pinulot niya ang baso nitong may pangalan. Ninita. Nanlaki ang mga mata ni Morissette. Nang mabasa niyang mga pangalang iyon, bumuhos agad ang mga alaala sa kanya. Mabilis siyang tumakbo palabas pero kahit saan siya lumingon, wala na ang ginang kanina. "Nanay!" Bulong niya sa sarili. Ang lakas ng tibok ng puso ni Morissette. Papaano kung iyon ang ina niya? Ibig sabihin ba'y alam nito ang nangyari sa kanya? Gayunpaman, kung tunay niyang ina ang ginang ay bakit kailangan pa nitong magtago sa kanya? Nawala siya sa malalim na pag-iisip nang tumawag sa kanya ang asawang si Ronan. "Mahal, kaya mo bang iwan ang shop ngayon? May lead na kung nasaan ang tatay mo. Kung di ka busy, pumunta ka dito." Imporma nito sa kanya. Nanlaki ang kanyang mga mata. "Ano? Talaga? Paano?" Bumuntong hininga si Ronan. "Basta pumunta ka na lang dito kung hindi ka busy. Mas maganda kung personal mong malaman ang nalaman namin tungkol sa tunay mong ama." Dumaan ang kaba sa dibdib ni Morissette. Hindi pa nga tapos ang engkwentro nila ng tunay niyang ina, may bago na naman siyang nalaman. Pagkarating sa studio, sinalubong agad siya ng asawang si Ronan. "Kailangan mong malaman to." Pumunta sila sa isang kwarto doon. Nandoon ang isang staff ng show. Sinabi sa kanya ng mga ito na may tumawag na lalaki at nagpakilala ang tatay niya. Napagdesisyon na ng production team na puntahan nilang tumawag. Nasaan daw ba siya ngayon? Nauutal na tanong ni Morissette sa mga ito. Huminga ng malalim ang staff. "Nasa provincial jail ang tatay mo. Higit 2 dekada na siyang nakakulong doon. Napanood kanya sa TV show natin kaya pinilit niyang makatawag kahit nasa kulungan. Malakas daw ang pakiramdam niya na ikaw daw ang anak niya. Tiningnan niya itong mabuti." "May binanggit ba siya tungkol sa nanay ko?" Tumango naman ang babae. "Oo, Ninita daw ang pangalan ng nanay mo." Napaawang ang bibig niya. Ninita din ang pangalan ng ginang sa coffee shop kanina. Napalunok siya sa sobrang kaba. Habang tumatagal, lumiliit ang mundo nila ng mga magulang niya. "Anong nararamdaman mo, Morissette?" Tanong sa kanya ng kanyang asawa habang nagmamaneho papuntang provincial jail. Kinagat niyang pang-ibabang labi. "Hindi ko alam, Ronan. Kanina sa coffee shop may ginang akong nasagi. Natapon ko yung kape niya. Tutulungan ko sana siya pero mabilis siyang tumakbo papalayo sa akin. Tapos nung nakita ko yung baso, Ninita yung nakasulat na pangalan. Feeling ko siya yung nanay ko." Kumunot ang noo ni Ronan. "Bakit siya tatakbo ng ganun kung ikaw ang anak niya? So all this time, alam ng tunay mong ina kung nasaan ka? Hinahanap mo siya pero sinasabi mong tumakbo siya. Obvious naman na hindi niya gustong magpahanap sa'yo." "Sorry," garalgal ang boses na sabi niya. "Mukhang mali ako ng mga taong hinahanap. Makakasira sa show yon kung totoo ang sinabi mong ayaw magpahanap sa akin ng nanay ko." Lumambot ang ekspresyon ng asawa niya. "Bakit ka naman humihingi ng sorry? Okay lang yon, hindi mo yun kasalanan. Huwag kang mag-alala. Kung gusto mo na tong itigil, okay lang. Ako nang bahala. Basta, last na tong sa tunay mong ama. Ayaw ko lang palagi kang nai-stress sa kahanap sa mga magulang mo." Nangilid ang mga luha ni Morissette. Alam niyang malaking abala para sa lahat ang mga desisyon niya. Pero nadadala lang talaga siya ng emosyon. Hindi niya alam kung bakit kailangan siyang maghirap para mahanap ang mga magulang niya. Ang
mga ito nga ang dapat na naghahanap sa kanya dahil siya ang nawala sa buhay ng mga ito. Pero mukhang hindi naman kawalan ng buhay niya sa mga taong bumuo sa kanya. Pagkarating sa provincial jail, natagpuan niya nga roon ang tatay niya. Hindi niya na ito maalala, pero ang mga kwento nito, sa ilang alaalang mayroon siya sa buhay, ay tama iyon. Tumugma ang mga sinasabi nito. Kahit hindi na i-DNA test, masasabi niyang ang tunay na ama niya ang kausap niya. Mataman niyang tiningnan ng kanyang ama. Halata na rin ang katandaan sa mukha nito. Sobrang payat nito na parang kaunting tulak na lang ay babagsak na. Tipid na ngumiti ang kanyang ama. Pasensya na kayo ha. Nabulok na ako sa kulungan. Hindi ko inasahang hahanapin mo pa ako. Nakulong ako dahil sa ipinagbabawal na gamot at nakapatay ako. At ang iyong ina, iniwan ka talaga ni Ninita? Marahan siyang tumango. Opo. Namungay ang mga mata nito. Tumawag ako dahil gustong-gusto talaga kitang makita, anak. Simula nang ilipat ako sa kulungang ito, hindi na bumisita sa akin ang nanay mo. Sa ilang taon, akala ko magkasama kayo. Hindi ko alam na kaya niyang gawin sa'yo yun. Hindi niya alam ang sasabihin niya. Talagang pinabayaan siya ng nanay niya. Pinanghihinaan na siya ng loob na makita pa ito. Hinawakan ng kanyang amang kamay niya. Kung iniisip mong tumawag ako para humiling ng kahit ano, hindi mo reset. Gusto lang talaga kitang makita at kumustahin. Ang ganda mo, anak. Ang successful mo pa. Wala akong ambag sa lahat ng narating mo, pero sobrang ipinagmamalaki kita. Nagpapasalamat akong kahit na iniwan ka ng nanay mo, napunta ka sa mga mabuting tao. Masaya akong may anak akong katulad mo. Hindi niya na napigilan ang mga luha niya. Tumayo siya at mahigpit na niyakap ang kanyang ama. Napagtanto niyang hindi naman lahat ng taong nasa rehas ay masama na talaga. Ganoon man ang nangyari, alam niyang mahal at iniisip siya ng kanyang ama. Sapat na sa kanya iyon. At least, alam niya na nangyari sa kanyang ama. At kahit papano, naging mabuti naman ito sa kanya. Bago umalis, nalaman niya ang buong pangalan ng ina niyang si Ninita. Napagdesisyonan niya na hanggang doon na lang ang show. Mag-hire na lamang siya ng taong maghahanap sa nanay niya. Gusto mo bang magbakasyon tayo? Alam kong stressful lang nangyari sa'yo. Magta-take ako ng vacation leave. Mag-beach naman tayo para maging klaro naman yung isip mo. Hinalikan ni Ronan ang kamay niya. Napangiti naman si Morissette. Sige, salamat ha. Alam kong malaking abala sa yung ginagawa mo para sa akin pero lagi ka lang nasa tabi ko, mahal. Hinaplos nito ang buhok niya. You are healing your inner child. I want you to overcome your fears. Bago ako dumating sa buhay mo at maging asawa mo, alam kong para kang nakabitin sa ere. Dahil hindi mo alam kung sino ka talaga. At saka nagpapasalamat ako dahil kasama mo ako habang kinikilala mo ang sarili mo. Nagpunta nga silang mag-asawa sa beach. Bakasyon nila yung dalawa pero todo asikaso sa kanya ni Ronan. Kaya mahal na mahal niyang asawa niya dahil sobrang maalaga nito. Nagkaroon si Morissette ng matulungin na asawa. Tila nagkaroon din siya ng matatag na angkla sa mabagyong dagat ng buhay. Nakikinig ito palagi sa kanya ng walang panghuhusga, nang hihikayat ng walang pag-aalinlangan at naninindigan sa tabi niya sa bawat hamon at tagumpay. Sa walang humpay na suporta ni Ronan sa kanya, nararamdaman niyang may kapangyarihan siyang abutin ang mga bagay na ginugusto niya. Batid niyang naniniwala ito sa kanya sa bawat hakbang na gagawin niya. Ang pag-ibig nito para sa kanya ay isang nakakaaliw na kanlungan. Nagdulot ng pakiramdam ng pagpapahinga ang pagbabakasyon niya sa dalampasigan. Guminhawang pakiramdam ni Morissette. Parang napawi ng tunog ang mga alon. Mainit na araw sa kanyang balat at ang pakiramdam ng malambot na buhangin sa ilalim ng kanyang mga paa ang lahat ng alalahanin niya. Tila isang sandali iyon ang pagtakas mula sa araw-araw na pagmamadali at nag-aalok ng katahimikan. Habang nasa beach, sinulit nilang mag-asawang bakasyon nila. Daig pa nilang nag-honeymoon ulit. Pareho silang hindi magpaawat sa isa't isa. Isang oasis sa gitna ng mga pangangailangan sa buhay ang kalidad ng oras sa pagitan nilang mag-asawa. Ang mga iyon ay ang mga pinagsasaluhang tawanan sa loob ng mga biro.
Ang matalik na pag-uusap na nagpapalalim ng pagkakaunawaan at ang nakakaaliw na katahimikan ng simpleng pagsasama nila. Mag-explore man sila ng mga bagong lugar, magsaya sa isang maaliwalas na gabi o magkahawak kamay sa mga pakikipagsapalaran sa bawat hamon ng buhay, bawat sandali ay may pagmamahal, paggalang at pagpapahalaga. Sa mga sandaling iyon, tumibay palalo ang ugnayan nila ni Ronan na lumilikha ng mga alaalang nagpapanatili sa kanila sa parehong kagalakan. Ronan, buntis ako. Yon ang anunsyo ni Morissette sa asawa niya. Pagkarating nito sa tahanan nila, binitiwan nito ang mga gamit. Nagmamadaling naglakad ang lalaki papalapit sa kanya at mahigpit siyang niyakap. Natawa na lang siya nang may makitang luha sa mga mata nito. Ronan, bakit ka umiiyak? Mahinang tanong niya sa asawa. Pinunasan nito ang mga luha. Alam mo namang matagal nating hinintay ito. Sa wakas, magkakaroon na tayo ng anak. Excited na ako. Napangiti si Morissette. Masaya ako't nananabi ka na rin sa anak natin, mahal. Hinaplos nito ang pisngi niya. Bilang asawa mo, parang may roller coaster sa emosyon ko ngayong nalaman kong buntis ka, mahal. Narito ang sobrang kagalakan sa dibdib ko. Magdadala tayo ng bagong buhay sa mundo. Masaya ako pero may halong pagkabalisa pa rin. Tumawa si Morissette. Hindi pa siya nakakapanganak, overreacting na agad ang asawa niya. Papaano pa kaya kapag nanganak na siya? Hinaplos din ni Ronan ang kanyang tiyan. Gusto ko lang masiguro na magiging okay ka. Tsaka sigurado ako na malaking pagbabago ang mangyayari sa katawan mo. Gusto ko palagi akong nasa tabi mo para kapag pasaway ang anak natin at sumisipa sa tiyan mo, pagsasabihan ko agad. Dapat hindi niya pinapahirapan ang mami niya. Humalakhak naman si Morissette. Ang OA mo. Ngumiti ang asawa niya at malambing siyang niyakap. Sana kamukha mong anak natin. Sana babae din para may prinsesa na ako dito sa bahay. Ayaw mo ng lalaki? Mas maganda kung may kuyang prinsesa natin. Masayang saad niya rito. Tumaas ang kilay ni Ronan. Gusto mo pala ng dalawa, halika na sa taas. Gumawa ulit tayo ng baby. Nanlaki ang mga mata niya nang binuhat siya nito. Napakaswerte ni Morissette sa pagkakaroon ng isang asawang handang sumuporta sa kanya sa panahon ng pagbubuntis. Kahit paano, hindi na siya nag-aalala sa mga hamon at hirap ng pagbubuntis. Lagi rin namang nakaalalay ang asawa niya sa kanya. Dumadalo din si Ronan at sinasamahan siya sa mga appointment sa doktor. Nagbabasa ito ng mga impormasyon tungkol sa pagbubuntis at aktibo itong nakikilahok sa mga proseso ng paggawa ng desisyon. Nagbibigay ang asawa niya ng pampatibay loob sa mga mahihirap na sandali. Ipinagdiriwang nito ang bawat pagkakataong nalalagpasan niyang epekto ng pagbubuntis. Tinitiyak ni Ronan na nakadarama siya ng pagmamahal at pagpapahalaga sa buong journey niya bilang ina. Ang suporta nito ay nagsisilbing isang matibay na pundasyon para sa kanila, habang naghahanda silang salubungin ang isang bagong buhay sa kanilang binuong pamilya. Lumipas ang mga araw, nagkaroon ng improvement ang paghahanap sa nanay ni Morissette. Nalaman niyang may bagong pamilya na ito, may asawa na ito, at sa mga nakalipas na taon, inaalagaan nito ang mga stepchildren. Natulala na lang siya nang marinig ang mga impormasyong iyon. Sinabi niyang hindi siya magtatanim ng sama ng loob, pero hindi niya napigilan. Papaano nito nagawang mag-alaga ng hindi nito sariling anak? Gayong siyang tunay nitong anak, nagawa lang siya nitong iwan sa harap ng simbahan at nagawa pa siyang ibenta para punan ang pagnanasa ng isang matanda. Napapansin ko, malungkot ka. Anong bumabagabag sa isipan mo, mahal? Tanong ni Ronan sa kanya pagkatapos iabot ang baso na may lamang gatas. Nalaman ko na kasi kung nasaan si nanay. Gusto ko siyang makita at puntahan para makausap. Pero sabi, may pamilya na raw siya. Pag-amin niya sa asawa niya. Umupo si Ronan sa may paanan ng kama at hinilot ang mga binti niya. Kahit maraming iniisip ay napangiti siya. Lumalaki na rin kasi ang kanyang tiyan at medyo nahihirapan na siyang kumilos. Alam ng asawa niya ang nararamdaman niya, kaya sa kahit na anong paraan, nag-e-effort itong mabawasan ang hirap niya sa pagbubuntis. Anong balak mo ngayon? Marahang tanong sa kanya ni Ronan.
Kung gusto mo siyang puntahan, sasamahan kita. Ayoko namang pumunta ka ron ng mag-isa lalo na't buntis ka pa. Huminga siya ng malalim. Pinag-iisipan ko pa. Kung alam niya kung nasaan ako una pa lang, sana nakipag-communicate na siya sa akin. Pero hindi niya ginawa. Kamay niya naman ang hinilot nito. Wala ako sa posisyon para sabihin ang dapat mong gawin. Relasyon mo yan sa magulang mo. Ibang pagiging asawa mo sa akin sa pagiging anak mo. Basta kung anong maging desisyon mo, nakaalalay lang ako sa'yo. Gumuhit ang ngiti sa mga labi niya. Salamat. Malaki talaga ang pasasalamat niya sa Diyos na nagkaroon siya ng maunawaing asawa. May kapareha siyang nakikinig ng mabuti, nakikiramay sa kanyang mga damdamin, nire-respeto ang kanyang mga opinyon at sumusuporta sa kanya sa mga hamon na walang panghuhusga. Sinisikap palagi ni Ronan na maunawaan ang kanyang pananaw, makikipag-usap ng hayagan at makikipagtulungan sa kanya upang malampasan ang mga hadlang sa kanilang relasyon at mga buhay. Ramdam na ramdam niya ang respeto ng asawa niya sa kanya. Kahit nagdadalawang isip, pinili pa rin niyang puntahan ang kanyang inang si Ninita. Alam niyang abalang asawa niya sa trabaho nito, kaya nagpasama na lang siya sa driver nilang mag-asawa. Bumaba siya sa tapat ng gate ng bahay. Tao po! Ma'am, gusto niyo po bang samahan ko kayo dyan? Tanong sa kanya ng driver. Tipid siyang napangiti. Wag na po manong, hindi naman din po ako magtatagal. Ilang sandali pa, nagbukas ang gate. Pagtagpo pa lang ng paningin nila ni Ninita, alam niya na ang tunay niyang ina ang kaharap niya. Morissette? Saad nito. Bago pa siya makapagsalita, sumigaw na ang isang lalaki mula sa loob. Sinong tao? Bakit ang tagal mo dyan? Lalaki mo ba yan? Nanlaki ang mga mata ni Ninita. Bakas ang takot sa mga mata nito. Umalis ka na. Baka makita ka ng pamilya ko. Mag-usap muna tayo, sabi niya rito. Umiling agad si Ninita. Wala na tayong dapat pag-usapan. Maayos ng buhay mo. Mahal na mahal ka ng mga taong kumupkup sa'yo. Hindi mo na dapat kami hinanapan ng tatay mo. Okay na rin ako. May sarili na akong pamilya. Huwag mo nang guluhin ang buhay ko. Umalis ka na. Parang may milyong-milyong tumusok sa kanyang dibdib. Hinanap niya ito pero nagawa siya nitong ipagtabuyan. Ni hindi man lang nito hinawakan ng kamay niya o kahit humingi ng yakap sa kanya. Ninita! Sino ba yan? Tanong ng bago nitong asawa. Umiwas ng tingin sa kanya si Ninita. Wala, naligaw lang, nagtatanong ng direksyon. Alam ni Morissette na maswerte siya sa mga taong kumupkup sa kanya. Gayunpaman, hindi may iaalis sa kanyang hanapin ang mga taong bumuo sa kanya. Sa ginagawa ng nanay niya sa kanya, para siyang nakumpleto. Pero nadurog muli dahil sa trato nito sa kanya. Labis para sa isang anak na katulad ni Morissette kapag tinatanggihan siya ng kanyang tunay na ina. Mas lalo lang nitong pinatunayang inabandon na lang talaga siya nito. Pakiramdam niya, wala siyang halaga. Siya ang iniwan, pero parang siya pang nagkukumahog na matanggap at mahalin ang taong nagbigay sa kanya ng buhay. Humantong sa isang masalimuot na hanay ng mga emosyon ang kalungkutan at galit ang ginawang pagtanggi ni Ninita sa kanya. Para lang siyang nag-iilusyong kahit papano, mahal naman siya ng kanyang ina. Umalis siya sa sobrang sama ng loob. Dadaan pa sana siya sa coffee shop pero pinili niya munang umuwi. Hindi niya na mapigilan maging emosyonal. Baka tama nga ang adoptive parents niya. Hindi niya na dapat hinanap pa ang mga tunay niyang magulang. Hindi sana siya masasaktan ng ganoon. Mula bata hanggang sa pagtanda, malalim at pangmatagalan ang sakit na iniwan ng kanyang ina sa kanya. Pinakita lang kay Morissette ang mga damdamin ng kawalang halaga, kawalan ng kapanatagan at isang malalim na pakiramdam ng pagkawala. Kaya kahit noong bata siya, mahirap na sa kanyang magtiwala. Takot na takot siyang matanggihan at maiwan ulit. Wala siyang masyadong kaibigan, tanging sina Ronan at ang adoptive parents niya ang nakakuha ng loob niya. Nag-iwan sa kanya ng mga emosyonal na peklat ang pag-abandona sa kanya ni Ninita.
Isang mabigat na pasanin iyon sa buhay niya. Bakit sa halip na maging magaan ang loob niya, mas lalo lang bumigat ang lahat para sa kanya. Nang araw na yon, nagkulong siya sa loob ng kwarto nila ni Ronan. Iyak lang siya ng iyak. Ayaw niyang sabihin kahit kanino ang ginawang pagtataboy sa kanya ni Nita. Dahil una pa lang naman, siya ang may gustong hanapin ito. Pumasok si Ronan sa kwarto na kauuwi lang ng mga oras na yon. Bakas ang pag-aalala sa mukha nito. Nang makitang namamaga ang mga mata niya dahil sa pag-iyak, lumapit agad ito sa kanya. "Anong problema?" tanong nito sa kanya. Napailing naman si Morissette. Emosyonal lang, mood swings, huminga ito ng malalim. "Kumustang pagpunta mo sa bahay ng tunay mong ina?" Pinilit niyang umiti. "Okay naman, nakausap ko naman. Sige na mahal, magbihis ka na, alam kong pagod ka sa trabaho mo." Yumuko ito para halikan ng kanyang tiyan. "Huwag mong bigyan ng stress ang mama mo, baka mahirapan siya lalo. Mahal na mahal natin ang mami mo kaya dapat alagaan natin siya." Wika pa nito. Napangiti si Morissette. Hinaplos niyang buhok ng asawa niya. Hindi niya man nakikita sa tunay niyang inang si Ninita ang pagmamahal, sobra-sobra naman ang binibigay sa kanya ni Ronan. Kinabukasan, inabala niya na lang ang sarili niya sa baking para may maidagdag sa menu ng coffee shop. Katatapos niya lang gumawa ng isang cake nang sinabi ng katulong niya sa bahay na mayroon daw siyang bisita. Umawang ang bibig niya nang makita si Ninita sa sala. "Nanay?" Tipid nang umiti ang kanyang ina. "Pagkatapos ng lahat, nanay pa rin palang tawag mo sa akin." Huminga siya ng malalim. Pinilit niyang pakalmahin ang sarili. "Bakit po kayo nandito?" Bahagyang napayuko si Ninita. "Gusto kong kausapin ka at humingi ng sorry sa lahat ng pagkukulang ko bilang ina at masasamang ginawa ko sa'yo." Huminga siya ng malalim. "Maupo po kayo. Siguro nga dapat na po nating pag-usapan to para magkaroon na po tayo ng closure sa isa't isa." Nang makaupo sila, hindi niya mapigilang pagmasdan ng kanyang ina. Kahit may tampo siya rito, hindi niya pa rin mapigilang mag-alala. Makapalang foundation nito sa mukha. Bumaba ang tingin niya sa mga braso nito. Kumunot ang noo niya nang makita ang mga pasa doon. "Ano pong nangyari sa braso ninyo?" Hindi niya napigilang tanong. Nanlaki ang mga mata ni Ninita at pilit tinago ang mga braso nito sa kanyang paningin. Wala to. Nadulas ako kahapon kaya ganito." Huminga si Morissette ng malalim. Hindi niya alam kung martir siyang anak o talagang mabuti lang ang pagpapalaki sa kanya ng adoptive parents niya. Kahit pinagtabuyan na siya ng kanyang ina, hindi niya pa rin maiwasang mag-alala. "Gusto kong humingi ng tawad sa'yo dahil iniwan kita. Sobrang gulong-gulo ng isip ko. Bata pa ako noon. Nakulong pa ang tatay mo. Hindi ko alam kung paano kita bubuhayin." Pag-amin ni Ninita sa kanya. Marahan siyang tumango. "Naiintindihan ko po. Alam ko pong mahirap ang buhay natin. Pero ang hindi ko po maintindihan, bakit nagawa niyo po akong ibenta? Kung hindi ako nakatakas, talaga po bang hahayaan niyo na lang akong mapahamak?" Tumulo ang mga luha ng kanyang ina. "Alam kong walang kapatawaran ang ginawa ko sa'yo. Sobrang gulong-gulo ang utak ko. Simula pa lang ayaw ko na sa'yo. Ginahasa ako ni Rinaldo at ikaw ang bunga ng pagkakamaling iyon. Alam kong maling mamuhi sa'yo pero ginawa ko pa rin." Sunod-sunod na bumuhos ang mga luha ni Morissette. Mas may sasakit pa pala sa ginawang pangtataboy sa kanya ni Ninita. Una pa lang, hindi na siya nito magawang mahalin dahil bunga siya ng karahasan. "Pero wala akong kasalanan." Hindi niya na napigilan ang sarili niya. "Hindi ko ginustong maging bunga ng karahasan na yun. Bakit kailangan magalit ka sa akin ng ganyan? Bakit mo ko ipinagkanulo sa matandang yun? Kung hindi ako nakatakas, baka sira-sira ng buhay ko ngayon." Humikbi ang kanyang ina. "Alam kong mali ang ginawa ko. Bulag na bulag lang talaga ako sa galit ko sa ama mo. Sa tuwing nakikita kita noon, naaalala ko ang kahayupang ginawa niya sa akin. Pero, bakit kailangan mong gawin sa akin yun?
Tao ka pa ba? Intention mong sirain ang buhay ko? Anong klase kang ina? Puno ng hinanakit na tanong niya rito. Lumuhod ang kanyang ina sa harap niya. Alam kong hindi mo ako mapapatawad, pero paulit-ulit akong hihingi ng tawad sa'yo. Sorry sa mga nagawa kong desisyon. Nagsisisi na ako. Alam kong nagkamali ako. Kung idedemanda mo ko, kung ipapakulong mo ko, tatanggapin ko yun. Kung yun lang ang paraan para pagbayaran ko ang mga kasalanan ko sa'yo, gagawin ko. Umalis ka na. Mariing sabi niya rito. Punong-puno ng luha ang mga mata nito. Anak! Huwag mo akong tatawaging anak. Ayaw mo sa akin, di ba? Nagagalit ka sa akin. Umalis ka na. Sigaw niya rito. Bago pa makatayo ang nanay niya, sumakit na ng sobra ang kanyang sinapupunan. Napasigaw siya sa sobrang sakit. Mabuti na lang, tinulungan agad siya ng kasambahay at driver. Sinugod siya sa ospital ng mga ito. Namalayan niya lang na nasa isang kwarto siya. Wala nang nanay niya pero kasama ito sa pagdala sa kanya. Bumungad sa kanya ang nag-aalalang mukha ni Ronan. Kumustang pakiramdam mo? Sobra akong nag-aalala sa inyo ng baby natin. May masakit ba sa'yo? Gusto mo bang tumawag ako ng doktor? Sunod-sunod na tanong nito sa kanya. Hinaplos niya ang mukha ng kanyang asawa. I'm sorry, pinag-alala kita. Kinuha ni Ronan ang kanyang kamay at hinalikan iyon. Please, huwag ka nang ma-stress. Ayokong may mangyaring masama sa mag-ina ko. Simula ng araw na yon, iniwasan ni Morissette ang kahit na anong stress na pwedeng magpahamak sa kanilang mag-ina. Hindi niya muna iniisip ang tungkol kay Ninita. Mahina ang kapit ng bata kaya kailangan niyang mas maging maingat. Nang dumating ang araw ng panganganak niya ay sobrang kabado siya. Pero dahil nakasuporta ang asawa at adoptive parents niya kahit papaano, gumaan sa kanyang lahat. Sa awa ng Diyos, nagkaroon sila ni Ronan ng baby boy. Pagkatapos makarecover, pinayagan na siya ng doktor na makauwi. Lumipas ang mga buwan, unti-unting naging maayos ang kanyang pakiramdam. Naalagaan niya rin ang anak nila ni Ronan. Akala niya magiging okay na ang lahat. Pero dumating ang isang masamang balitang nagpayanig sa mundo niya. Ano? Patay na ang nanay ko? Tanong niya sa asawa niyang si Ronan. Bakas ang sakit sa mga mata nito. I'm sorry, hindi ko agad sinabi sa'yo. Masela ng kalagayan mo pagkatapos mong manganak. Ayokong bigyan ka ng stress. Sana maintindihan mo. Anong nangyari sa kanya? Tanong niya rito. Bumuntong hininga ang asawa niya. Namatay siya dahil sa bugbog at pang-aabuso ng asawa niya. Napasinghap si Morissette. Walang awat ang pagtulo ng mga luha niya. Hindi niya inaasahang ganun ang sasapitin ng kanyang ina. Nagpatuloy si Ronan. Pumunta dito ang stepsister mo. Sila na rin mismo ang nagpakulong sa tatay nila nang malaman ang ginawa kay nanay ni Nita. I'm sorry. Napaluhod siya sa sobrang sakit ng nararamdaman. Niyakap lang siya ng asawa niya. Kung alam niya lang na mangyayari iyon, hindi na sana siya nagmatigas pa. Kaya pala may nakita siyang pasa sa katawan ng kanyang ina. Kaya pala palagi na lang bakas ang takot sa mga mata nito. Ni hindi man lang niya ito natulungan. May binigay siyang sulat. Sulat yun ng nanay mo sa'yo. Saad ng kanyang asawa. Kinuha nito ang sulat at binigay sa kanya. Nanginginig ang mga kamay na binuksan niya iyon. Mas lalong bumuhos ang mga luha niya nang mabasa kung ano ang nakasaad doon. Mahal kong Morissette, madalas akong magmuni-muni magmula nang iniwan kita sa harap ng simbahan at napagtanto kong may mga bagay na kailangan kong ihingi ng tawad sa'yo. Kahit ang sarili kong buhay, hindi magiging sapat para mapatawad mo ako. Bilang iyong ina, hindi ako palagi ang pinakamahusay na bersyon ng aking sarili at nakagawa ko ng mga pagkakamali sa'yo. Pasensya na sa anumang sakit na naidulot ko sa'yo. Gusto kong malaman mong mahal kita higit pa sa mga salita. Nagsisisi akong hindi ko man lang naparamdam sa'yo yun. Dahil nilamon ako ng galit ko. Mahal na mahal kita. Hindi man ngayon
Umaasa pa rin akong mapatawad mo ko, anak. Nagmamahal, Ninita. Niyakap niyang sulat na iyon. Pinapatawad na kita, nanay. Salamat at kahit ganito ang nangyari sa ating dalawa, pinili mo pa rin akong buhayin. Niyakap siya ni Ronan. Tiningnan niyang anak nila. Pinangako niya sa sarili niyang gagawin niya ang lahat para maging mabuting ina. Hindi man naging magandang wakas sa paghahanap sa mga magulang ni Morissette, marami siyang natutunan, marami siyang natuklasan. Napapikit siya. Hiniling niya sa Diyos na kung nasaan man ang nanay niya, mahanap na rin sana nito ang kapanatagang hinanap niya sa sarili niya. Maraming salamat sa patuloy na panonood sa aking munting channel. Kung nagustuhan mo ang videong ito ay huwag mong kalimutang mag-like and subscribe at pakipindot mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod nating video.